Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 141. Mga 100 larawan ang naipost sa pangkat. Ang mga larawang ito ay naging sanhi ng isang malaking sensasyon sa pangkat. Campaign. Peke ba ang mga larawang ito? Tiyak na hindi ito magiging totoo. Mukha itong isang American blockbuster. Oo, maraming mga helicopter. Walang ibang makakatalo dito. Hindi ba ito ang hindi natapos na gusali sa timog ng lungsod? Bakit maraming mga helicopter ang lumilipad sa paligid at pumapalibot sa buong gusali? Nagkaroon ng mainit na talakayan sa pangkat. Hindi ko alam ang tiyak na sitwasyon, ngunit sa oras na iyon, ang ilan sa amin ay naghahanda na lumabas para sa isang picnic. Nagkataon na nasa eksena kami sa oras na ito. Ang pagtingin sa mga larawan ay hindi gumagawa ng hustisya. Dapat ay pumunta na kayo sa eksena upang makita ito para sa inyong sarili. Ito ay ganap na mabaliw. 666. Hindi ba kayo kumuha ng video? Hindi kami naglakas loob na kumuha ng isang video dahil maraming mga tao doon sa oras na iyon. Natatakot akong mapansin. Kaya umalis na lang ako kaagad pagkatapos kumuha ng ilang litrato. Naku mahal, nakakahiya. Patuloy na tinatalakay ng lahat ang bagay na ito, si Cassandra, ang tagapayo, na hindi nagsabi ng anuman, ay hindi mapigil ang ibigkas, ang mga larawang ito ay totoo. Maraming mga tao ang nakunan ng litrato ang mga helikopter na ito na nagmamadali sa timog ng lungsod kanina ngayon. Ngunit wala pang isang oras, lahat ng litrato na napost sa internet ay nawala na. Hindi ito mga komersyal na helikopter, ngunit tila parang ito ay mga pribadong helikopter. Ang ilan sa aking mga kaibigan sa aking social media ay nagsabi na ang mga helikopter na ito ay pupunta doon upang kunin ang isang mayamang batang Panginoon. Campaign. Ang grupo ay nagpatuloy ng kanilang mga haka-haka kahit na mas mainit. Sino itong batang master? Siya ay dapat na napakamayaman at makapangyarihan. Hindi mapigilan ni Gerald na mapang-isi habang tiningnan niya ang mga larawang ito habang nakaupo siya sa kanyang kotse. Ang mga helikopter na ito ay nandoon lahat upang may save siya ngayon. Ano ang magiging reaksyon ng pangkat ng mga tao kung ilantad niya ang balitang ito sa kanila? Habang iniisip niya ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kasayahan. Hahaha. Right at that moment, Cassandra, Harry, itigil ang pag-arte tulad ng isang tanga doon. Sa pamamagitan ng paraan, ang live na broadcast ng Felicity para sa tanyag na kompetisyon ng bituin sa parehong lungsod ay magsisimula sa 1 oras. Lahat kayo ay mga kamag-aral, kaya dapat mong subukang suportahan siya sa paglaon. Kahit na hindi mo siya susuportahan ng maraming, dapat mo ring mag-login upang matingnan ang kanyang live na broadcast. Tingnan mo lang si Felicity. Kumikita na siya ng higit sa $1,500 sa isang buwan bago pa man ang kanyang sariling pagtatapos. Dahil magkakaroon ng isang patok na kompetisyon sa bituin sa paglaon, pagkatapos ay pupunta rin ako at manunood ng live na broadcast ng Felicity noon. Okay, tagapayo. Walang problema. Siguradong makakarating siya sa tuktok. Sunod-sunod ang team ng mga estudyante. Salamat, lahat. Mga halik. Kung mapangasiwaan ko ang award sa pagiging popular sa oras na ito, tiyak na tretuhin ko ang lahat sa isang pagkain. Mahal ko kayong lahat, mga bata. Nagpadala si Felicity ng isang tala ng boses ng direkta sa panggrupong chat. Ang isang pangkat na mga nakalulungkot na jerks ay pawang umuungol sa buong lugar. Ang kanyang boses ay masyadong malambot at matamis. Hinding inilagay ni Gerald ang kanyang cellphone sa tenga upang makinig ng malinaw sa boses ni Felicity. Sa pagkakataong iyon, sumingit sa kanyang isipan ang patas at pinong mukha ni Felicity. Pa-impulse siyang napakaganda. Bagaman si Felicity ay palaging labis na mapanghamak kay Gerald, kasinungalingan ang masasabi na si Gerald ay walang pakiramdam para sa isang magandang dalaga. Dahil ang lahat ay maglalaro, kung gayon ay makakasali rin siya sa kasiyahan noon. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang $15,000 sa kanyang live broadcast account at hindi pa rin niya mailalabas ang pera. At Gerald, nandito ka ba? Ang tagapayo, si Cassandra, biglang tinawag si Gerald palabas. Agad na sagot ni Gerald. Kaya, dahil hindi mo magagawang suportahan ang Felicity sa anumang paraan sa kanyang live na broadcast sa paglaon, maaari mo ring hilingin sa pangkat ng kahirapan mula sa aming klase na tulungan akong lumipat ng mga bahay noon. Hihintayin kita sa bandang kanluran na pintuan mamaya. Damn it. Talagang gusto ni Gerald na pag-alitan ang isang tao matapos mabasa ang mensahe ni Cassandra. Si Cassandra ay halos 25 taong gulang lamang at siya ay katumbas ng uri ng bagong guro na nagtapos lamang sa unibersidad.
Sa ilalim ng anumang normal na pangyayari, talagang nagustuhan niya ang mga mahirap at talagang mahal niya ang mga mayayaman. Palagi siyang nakikipaglaro at nakikisama ng maayos sa mga bata at mayamang mag-aaral at mas katulad siya ng isang kaibigan sa kanila, kaysa sa isang guro. Gayunpaman, palagi siyang naging mahigpit at seryoso kay Gerald at sa ibang kawawang mag-aaral. Para siyang totoong guro. Ang pangkat ng kahirapan tulad ng iminungkahing pangalan ay isang pangkat ng 5 o 6 na mahirap na mag-aaral sa kanilang klase. Tubhang nangangailangan sila at si Gerald ang pinuno ng pangkat ng kahirapan. Ito ay dahil si Gerald ay ang pinakamahirap sa kanilang lahat, ang pinakamatapat at pati na rin ang taong pinakamahirap na nagtatrabaho. Iyon ang dahilan kung bakit siya pinuno ng grupo ni Cassandra. Kabanata 142. Sa puso ni Cassandra, bagaman nanalo na si Gerald sa loto at binayaran ang lahat ng bayad sa pagtuturo, nasanay na siya ay isang tagapayat. Gaano man siya kayaman, maiisip pa rin niya na siya ay isang mahirap na tao tuwing tiningnan niya ito paminsan-minsan. Sa kanya, hindi man lang nagmukhang mayaman si Gerald. Sa kabila ng pakiramdam na talagang galit at inis, sa wakas ay sumang-ayon si Gerald sa kanyang hiling. Kung sa bagay, ano pa ang magagawa niya kung tumanggi siyang pumayag sa kanyang hiling? Sa parehong oras, pagkatapos ay nagpadala si Gerald ng isa pang mensahe sa text sa pangkat ng kahirapan, na sinasabi sa lahat ng mga miyembro na magtipon sa kanlurang gate. Nagmaneho siya ng kanyang sasakyan at ipinaroda ito sa isang nakatagong liblib na lugar. Pagkatapos nito, nagpunta siya sa gate ng kanluran. Gerald, bakit palaging hinihiling sa amin ng tagapayo na tulungan siyang ilipat ang mga bagay? Oo nga pala, Gerald, hindi ka pa ba nagwagi sa loto? Mayroon kang maraming pera ngayon. Kaya paano ka pa rin magiging pinuno ng pangkat ng kahirapan? Ang pangkat ng kahirapan ay binubuo lamang ng 5 tao kasama na si Gerald. Mayroong 3 lalaki at 2 batang babae sa pangkat. Ang batang lalaki na nagngangalang Ewain Woods ay napakapayat, mahina at medyo nakatan. Palagi siyang nakatuon sa pag-aaral at hindi niya karaniwang kinakausap ang iba. Mayroon ding batang babae na nagngangalang Layla Hack na nakasuot ng baso. Napakapatas niya at hindi masyadong matangkad. Sino mang maaaring sabihin na siya ay isang napakagiki na tao sa unang tingin, karamihan ito ay dahil sa pag-aalaga ng kanyang pamilya kung saan madalas siyang magkaroon ng pakiramdam ng pagiging mababa. Hindi niya ginusto na makisama sa kanyang mga kaklase dahil palagi siyang maramdaman na medyo mababa siya kumpara sa kanila. Sa makatuwid, hindi siya madalas magsalita. Ang pangkat ng mga tao ay madalas na makipag-usap lamang kapag kasama nila si Gerald. Hindi ito dahil sa minamaliit nila si Gerald, ngunit dahil lang sa naramdaman nila na si Gerald ay nakaka-relate at kabilang sa iisang mundo na kasama nila. Naramdaman ni Gerald ang kawalang kasiyahan ni Ewain at ang paghimok ni Layla na kapwa-sanhi ng katotohanang naghirap sila ng kawalang katarungan at ang kanilang kumpiyansa sa sarili ay seryosong nasaktan sa panggrupong pag-uusap sa klase. Sa kasamaang palad, walang puna si Gerald tungkol dito at kung tutuusin, medyo nagalit din siya tungkol sa bagay na ito. Tila parang siya ay kailangang maghanap ng isang pagkakataon upang turuan ang kanyang tagapayo, si Cassandra ng isang aralin noon. Nandito lahat, di ba? Layla, maaari kang pumunta ni Laura sa bagong bahay ng guro upang linisin ang basahan at hugasan muna ang tela. Gerald, makakasama ka kay Ewain at ang iba pa. 3 kayong makakatulong sa mga manggagawa upang ilipat ang mga kasangkapan sa bahay para sa akin. Makinig sa mga tagubilin ng manggagawa bago ka gumawa ng anumang bagay. Mag-ingat na huwag masira ang alinman sa aking kasangkapan. Matapos magsalita ni Cassandra, lumingon siya habang naghahanda na para umalis. Bigla siyang tumanggap ng tawag sa telepono. Mukha talaga siyang inis na sinagot ang tawag. Myra Jensens, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ko na sa iyo na maraming beses na hindi ako ang nag-ulat sa iyo sa pinuno ng kagawaran. Maaari kang maghanap para sa kung sino mang nais mo. Bakit mo kailangang ikaw ang asong babae? Mas mabuting bantayan mo ang iyong bibig. Ang iyong buong pamilya ay pawang mga shrew. Nakikipagtalik ako sa asawa mo. Tuluyan na nawala ang cool ni Cassandra pagkatapos ng ilang hindi pagkakasundo sa telepono. Sinimulan niyang pag-alitan ang kabilang partido sa telepono. Hindi mapigilan ni Gerald na makinig sa usapan nila. Ang taong nagngangalang Myra ay sumali sa universidad 1 taon bago si Cassandra. Isa rin siya sa mga tagapayo para sa isa sa mga klase sa kanilang kagawaran. Ang katotohanan ay maaari lamang magkaroon ng isang alpha na gumagawa ng pareho nilang pagtatalo sa bawat isa palagi. Ano pa, si Myra ay nag-asawa kamakailan ng isang napakamayamang asawa. Sa diwa na iyon, tila pinigilan niya si Cassandra sa iba't ibang mga aspeto. Nasabi na madalas na silang mag-away tungkol sa halos lahat. Marahil ay naramdaman ni Cassandra na para bang hindi siya sapat na nagmura.
Itinapon niya kay Gerald ang isang malamig na titig na yelo at kumalas, ano ang tinitingnan mo? Umalis ka sa aking paningin at magtrabaho. Pagkabitin ay tumalikod na siya at umalis agad. Galit na galit si Gerald na gusto talaga niyang hilahin ang palda nito bago niya ito idikit sa lupa at 50 beses. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magtrabaho para sa kasalukuyan. Maraming mga bagay at isang oras na ang lumipas nang matapos nilang ilipat ang mga item, ang group chat nila sa kabilang banda ay sumasabog din. Hoy mga babe, ang live broadcast ni Felicity ay nagsisimula na ngayon. Bilisan mo at sumali ngayon hanggang alas 10 ngayong gabi. Kung maaari ba akong maging bagong bituin na angkla sa lungsod na ito o hindi ay nakasalalay sa lahat ng iyong suporta. Nagpadala ng mensahe si Felicity sa lahat ng nasa panggrupong chat. Ang bawat isa sa group chat at ang live broadcast ni Felicity ay nagsimula ring maging pinakamataas na focus. Halos tapos na si Gerald sa kanyang trabaho dito. Nakita niya si Cassandra na nakaupo sa gilid ng kanyang kama habang nagsisimulang mag-swipe sa kanyang cellphone. Tinapa rin niya ang kanyang sarili sa sofa bago siya pumasok sa broadcast ng buhay ni Felicity. Kabanata 143. Matapos na lubusan ni Felicity ang lahat bigla, maraming mga kamag-aral ang nagsimulang magtipon sa kanyang live na broadcast room, sinamahan ng kanyang 2 hanggang 3,000 fanbase na naipon niya sa panahong ito. Nagsimula siyang mag-type sa pampublikong screen. Matapos mag-sign sa live na guild ng broadcast sa buong panahong ito, talagang natutunan at nakuha ni Felicity ang maraming mga kasanayan sa live na broadcast. Napakahusay na niya sa pakikipag-chat at pag-iingat ng pag-uusap at pagpapakita rin ng kanyang mga talento sa kanyang live na broadcast. Babes, maaari mo ba akong padalhan ng isang alon ng mga regalo? Mga halik, bibigyan ko ang lahat ng aking mga sanggol ng isang malaking halik. Kakantahin ko ang isang kanta na miyaw, miyaw, miyaw para sa lahat ng aking mga babe ngayon. Mga tagahanga, oh, oh, oh. Ang ganda talaga ng Felicity. Gusto kong marinig ang boses ni Felicity. Ordinaryong lalaki. Jersey. Inaasahan kong ang 2 lokal na mga tekon ay papasok upang suportahan ako sa lalong madaling panahon. Sasali ako sa kompetisyon sa lalong madaling panahon. Kakailanganin ko ang iyong tulong sa lalong madaling panahon. Bilisan mo kumanta. Matamis na ngumiti si Felicity bago niya buksan ang mga espesyal na epekto. Agad siyang naging isang maliit na kuting dahil sa mga espesyal na epekto. Alamin nating mag-iinang sama, magkasama ang mag-iing, majay ang, mag-iyang, mag-iha, mag-isa, na maging co-keter sa iyong mga bisig, o mag-miyaw, miyaw, 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 miyaw. Tuldok-tuldok panipi. Nagpadala sa iyo si Jersey ng isang rocket. Nagpadala sa iyo si Jersey ng isang rocket. Nagpadala sa iyo si Jersey ng isang rocket. Habang kumakanta si Felicity, mabilis na nagpadala ng maraming regalo si Jersey sa live na broadcast ni Felicity. Mayroon ding mga tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa live na broadcast room, napakasigla nito. Nanunood din si Gerald ng live na broadcast sa oras na ito at orihinal na binalak niyang bigyan siya ng ilang mga regalo. Gayunpaman, ang estilo ng pagganap ni Felicity sa oras na ito ay talagang ibang-iba kumpara sa kanyang iba pang mga live na broadcast dati. Sa pangkalahatan, higit siyang naayos sa pagkakaroon ng pera at wala ring layunin sa kanyang live na broadcast. Hindi na ito naramdaman na isang tunay na live na broadcast. Kung bibigyan siya ni Gerald ng regalo ngayon, kung gayon mararamdaman niya na parang siya ay niloko. Hihihi. Kailangan pa niyang maghintay ng kaunti pa. Si Gerald ay tumingin sa paligid ng silid sa oras na ito. Si Cassandra ay nakatingin din sa live na broadcast sa isang seryosong pamamaraan, si Layla at ang iba pa ay nagtipon-tipon din habang pinapanood ang live na broadcast ng magkasama sa isang inggit na pamamaraan. Pagkatapos ng lahat, ang walang kabuluhan ay isang tukso na hindi lahat ng mga batang babae ay maaaring labanan at na nagpapaliwanag ng kanilang pagseselos. Tungkol kay Gerald, naramdaman niya na ang live broadcast room ni Felicity ay naging sobrang boring. Iniwan niya pagkatapos ang live na broadcast room at nagpas siyang pumunta sa live na broadcast room ng isa pang babaeng anchor. Hindi inaasahan, napunta siya sa isang live na pag-broadcast na pag-aari ng isang taong nagngangalang Querzane. Ang babaeng angkla na ito ay nagkaroon ng katanyagan ng halos 10,000 mga tagahanga. Sa katunayan, siya ay talagang medyo maganda. Hindi nakapagtataka kung bakit marami siyang mga tagahanga na sumusuporta sa kanya. Maraming mga puna sa live na broadcast room ni Quere sa oras na ito. Pasimpleng nakaharap niya ang kamera habang naglalagay siya ng make-up sa kanyang mukha at hindi masyadong nakikipag-usap o nakikipag-ugnay sa alinman sa kanyang mga tagahanga. Halos 10,000 tao ang simpleng nanunood ng isinuot ni Quere sa kanyang make-up. Kailan mo gaganap at ipinapakita sa amin ang iyong talento? Nag-type sa public screen si Gerald. Nais niyang makita ang kagandahang ito na umaawit at sumasayaw.
Dahil si Gerald ay isang na-verify na miyembro, ang pampublikong screen ay magiging kitang-kita kapag may naitype siyang bagay. Bukod dito, ang live na window ng pag-broadcast sa gilid ni Quera ay magtutugtog din ng kaunti. Bulag ka ba? Ang taong tinawag na ordinaryong tao. Hindi inaasahang nakakunot ang noo ni Quera ng direkta nitong kinagap si Gerald. Ang kanyang pag-uugali ay bilang Kayla hilakbot na maaaring ito ay maaaring. Hindi mo ba nakikita na naglalagay ako ng makeup ngayon? Bakit mo ako minamadali para? Maaari mong panatilihin ang panonood kung nais mo at maaari ka lamang umalis kung ayaw mo. Malamig na sagot ni Quera. Hahaha, dapat naisip niya na siya ay napakagaling at kahanga-hanga dahil lamang sa siya ay isang na-verify na miyembro. Nakita na ni Quera ang lahat ng uri ng mga tao at miyembro sa live broadcast platform. Kinamumuhian niya at nadama na hindi komportable sa mga taong sa tingin nila ay isang tao dahil lamang sa napangasiwaan nila ang kanilang account gamit ang ilang pera, higit sa lahat, mayroon na siyang suporta ng maraming nakatatandang kapatid. Sinabi na matagal na niyang naalis ang trabaho at hindi pinansin ang lahat ng kanyang mas maliit na mga tagahanga o mas maliit na mga kasapi na hindi kasing yaman. Nagtatanong lang ako sa iyo. Dahil ikaw ay isang live na anchor sa broadcast, hindi ka ba dapat gumanap ng ilang mga talento para sa amin? Asar talaga si Gerald. Nais niyang mag-online upang magsaya ngunit sa halip ay pinagalitan siya. Sino ang hindi magagalit dito? Sa sandaling natapos ang pagtatype ni Gerald, na-mute siya ng control sa bukid. Damn it. Dapat mong seryosong gampanan ang iyong sariling mga talento pagkatapos. Ang taong may pangalang ordinary man, bakit ka nagpapanggap na napakahusay dahil lamang sa nag-top up ka ng pera sa iyong account? Nagsimula ang pag-type ng patlang sa pagtatype at pagmumura kay Gerald, noon ay tapos na si Quera sa paglalapat ng kanyang makeup at sinabi niya, ngayon, maraming mga nakakaawa na mga jerks na tulad nito sa internet. Nag-top up sila ng pera at nais nilang mag-ikot ito at nagpapanggap na napakahusay nila. Maaari kang manalo ng ilang mga bagoong na anchor sa scam na ito sa iyo, ngunit dapat ka lang mawala at lumayo sa malayo hanggat maaari mula sa akin. Hahaha. Galit si Quera. Ang ordinaryong tao na ito ay isang biro. Hindi ba niya alam na si Quera na ang nangungunang broadcast anchor sa lungsod ngayon? Panipi. Kabanata 144. Eksakto. Si Quera ay may higit sa 12 ng mga malalaking kapatid. Balita ko lahat sila ay big boss sa Mayberry City. Kahit na si Brother Yoshi lamang ay kadalasang nagdadala ng Range Rover sa araw-araw. Ang isang latian ng mga tagahanga ang nagpatuloy sa pag-type sa ibaba habang nagpatuloy sila sa pagpalakpak para sa taong tinawag na Brother Champion. Champion, ano ang problema, Quera? Kulang ka ba sa mga regalo? Nagdagdag na ako ng isa pang $15,000 sa aking account ngayon. Tulad ng para sa ilang mga kalunos-lunos na dick, maaari mo lamang silang palayasin sa iyong live na broadcast kung nais mo. Narito na si Champion. Pagkakita pa lamang ni Quera kay Champion na nagtatype, agad niyang isantabi ang kanyang mga pampaganda. Pagkatapos nito, tumalon siya sa paligid ng nasa sabik, at ang cute niya talaga. Kapatid Champion, naisip ko na wala ka ng pakialam sa akin. Hindi na ako masaya. Ani Quera habang kumikilos ng cute. Bakit mangyayari iyon? Bakit hindi ako pumupunta? Sige. Habang nagsasalita si Quera, nakangiti siya sa screen habang inililipat niya ang cursor gamit ang mouse sa kanyang kamay. Pagsipilyo. Sinipa si Gerald palabas ng live broadcast room. Fuck. Hindi mapigilan ni Gerald na sampay ng malakas. Galit na galit siya. Galit at inis ito. Paimpal niyang nais na manood ng live na broadcast. Bakit napakahirap nito? 2 pangungusap lamang ang sinabi niya ngunit pinalayas siya sa live broadcast room ng babaeng anchor. Idagdag pa rito, siya ay pinalayas sa live broadcast room matapos na mabastos. Marahil siya ang unang taong nag-top up ng $15,000 sa live na broadcast account noong siya si Gerald, dati siya sa ganitong sitwasyon. Ngunit paano siya marahil ay nasa parehong sitwasyon ngayon kung gumagamit na siya ng ibang pagkakakilanlan bilang ordinary man? Paano niya maaaring tiisin ito? Dapat bang mag-top up lang siya ng pera at manlaban? Ito ay magiging sobrang simple. Sa totoo lang, mayroon nang naiisip si Gerald sa kanyang isipan noong siya ay katulong ni Felicity sa huling pagkakataon. Iniisip niya kung paano niya pamaunlad ang sarili sa hinaharap. Bukod dito, matagal nang sinasabi sa kanya ng kanyang kapatid na gawin ito sa mahabang panahon. Tiyak na kakailanganin niyang magsimula ng isang bagay sa kanyang sarili sa hinaharap. Nagtataka si Gerald kung dapat ba siyang magsimulang mamuhunan sa ilang maliliit na assets upang simulang magsanay at makaipon ng mga karanasan muna. Hindi maintindihan ni Gerald ang mga bagay tulad ng real estate o komersyal na mga kalye sa ngayon. Sa kabaligtaran, pamilyar siya sa maraming mga bagay sa internet.
Sa split segundo na iyon talagang nais niyang subukan ang pamumuhunan sa isang live na broadcast platform. Sa una, walang pagkakataon si Gerald na isaalang-alang ito ng malalim dahil sa usapin ni Mila. Ngunit ngayon, para sa kanya, papatayin nito ang dalawang ibon na may isang bato. Habang iniisip niya ito, lihim na tumakbo si Gerald sa banyo para tawagan si Zack. Sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng ilang pondo upang mamuhunan sa isang live na pag-broadcast o tulad nito. Upang ibuod, nais niyang gumawa ng isang pamumuhunan. Siyempre, walang issue si Zack doon. Tapos siniguro niya kay Gerald na magagawa ito sa loob ng isang oras. Pagkalabas ni Gerald sa banyo, nakita niya na si Ewain at ang iba pa ay pinapanood ng husto ang live na broadcast. Gerald. Nagsimula na ang kompetisyon ng kasikatan. Nakakamangha talaga si Felicity. Ang bilang ng mga Reg Along natanggap ay lumampas na sa $3,000 ngayon. Natalo na niya ang dalawa pang mga babaeng angkla. Excited na sabi ni Ewain. Tumango si Gerald bago siya muling mag-login sa live broadcast room ni Felicity upang tingnan. Ipinagmamalaki ngayon ni Felicity dahil mayroon siyang sunod-sunod na panalo. Bukod dito, siya ay higit sa buwan nang makita niya ang bilang ng mga Reg Along na tatanggap niya sa likuran. Nako, mahal na mahal ko ang lahat ng aking mga babe. Manatili ka sa akin para sa isa pang pag-ikot at makaka-advance ako ng direkta pagkatapos. Sabi ni Felicity habang tumatawa. Oo naman para manalo. Sigaw ng mga tagahanga. Ang tinaguri ang kompetisyon sa pagiging popular ay medyo katulad sa paraan ng pagsasagawa ng live na broadcast ng dalawang tao. Ang dalawang magagandang anchor ay lilito sa parehong frame at magkakaroon sila ng isang progress bar sa ibaba ng mga ito na nagtatala ng bilang ng mga Reg Along na tanggap nila. Ang taong nakatanggap ng higit pang mga regalo ay direktang itatak ang kabilang partido. Ito ay isang malaking kaganapan na inayos ng live na broadcast platform upang makakuha ng mas maraming kita. Nagpatuloy ang aktibidad ng koneksyon. Si Felicity ay naghihintay ng walang takot para sa kanyang susunod na kalaban upang lumitaw. Habang nakakonekta ang babaeng angkla, nagbago kaagad ang mukha ni Felicity. Laking gulat din ni Gerald. Kabanata 145. Ito ay walang iba kundi si Quera na sinipa siya palabas ng kanyang live na broadcast room ngayon lang. Napakarami para sa pagkakataon. Napaisip si Gerald. Ang isang babaeng anchor na may kasikatan ng 10,000 mga tagahanga ay hindi karaniwang makikilala ang isang bagong dating tulad ng Felicity. Gayunpaman, umabot sa halos 7,000 mga tagahanga ang katanyagan ng live na broadcast ng Felicity. Malinaw na halos hindi sila magkatugma sa isa't isa. Sa katunayan, ganap na may kamalayan si Felicity sa mga kasanayan ni Quera. Pagkatapos ng lahat, siya ang nangungunang babaeng anchor sa kanilang parehong live na broadcast sa lungsod. Sa oras na ito, talagang nakatagpo siya ng isang matigas na lugar. Gayunpaman, hindi masyadong natakot si Felicity. Hindi alintana ang kinalabasan, tiyak nagagana siya ng husto sa oras na ito. Ang bagong dating na nagbo-broadcast ng live ay talagang maganda rin. Ngunit paano siya may kumpara sa Diyosa, si Quera? Mga kapatid, patayin mo siya. Ang ilan sa mga tagahanga ay nag-type. Tumanggi si Felicity na magpakita ng mga palatandaan ng kahinaan. Nagtipon siya ng lakas ng loob na humingi ng mga regalo. Ang magkabilang panig ay nasa gyera at ang bar ng pag-unlad ay nagsimulang lumipat. Ang magkabilang panig ng mga screen ng mga babaeng angkla ay ipinakita sa lahat ng madla. Kaya, ang mga may mas mababang pag-unlad bar ay nagsimulang desperadong taasan ang bilang ng mga regalo para sa kanilang mga tagahanga. Kahit na ito ang kaso, si Felicity ay masyadong mahina pa rin kung tutuusin. Makalipas ang 2 minuto, at ang kanyang gift progress bar ay direkta ng pinigilan ng kabilang partido. Hihihi. Bagong anchor, parang hindi mo talaga nauunawaan ang mga patakaran, hindi ba? Kung nais mong lumapit at magbigay ng direkta tulad ng ginawa ng iba pang mga angkla, kung gayon marahil ay nakikipag-ugnayan ako sa iyo ng kaunti, upang madagdagan mo ang bilang ng mga tagahanga at regalo na mayroon ka. Dinala mo ito sa iyong sarili. Inisya ni Quera. Namula ang mukha ni Felicity sa labi ng pagkatalo. Ngunit mayroon pa siyang isang huling pagkakataon. Iyon ay ordinaryong tao. Ordinaryong tao, nandito ka ba? Malapit na akong talunin. Nakikita kong online ka ngayon. Kung nandyan ka, masasabi mo bang susuportahan mo ako? Ordinaryong tao, ayokong matalo. Naluha si Felicity habang nagsasalita. Mayroong isang malaking puwang sa kanyang puso. Ang lahat ay naging maayos na sa paglalayag ng mas maaga ngunit ngayon, hindi lamang siya hinamak ni Quera, ngunit kahit na siya ay kinukot siya sa harap ng kanyang sariling mga tagahanga. Hindi niya maitaas ang kanyang ulo sa harap ng sarili niya mga tagahanga. Ang jersey lamang ay tiyak na hindi magagapi ang kanilang kalaban. Hindi maaaring tanggihan ni Felicity ang anumang sinabi ng kabilang partido. Nakakaramdam talaga siya ng pagkabigo ngayon.
Sa split segundo na iyon, bigla niyang naisip ang kanyang tagataguyod, ang ordinary man. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na hindi nabigo na sorpresahin siya sa lahat ng oras. Ang mga komento sa kabilang bahagi ng screen ay sumasabog. Hahaha, ordinaryong lalaki. Nag-click ako sa kanyang profile at sinuri siya. Ang ordinaryong tao na ito ay parang kaparehong ordinaryong tao na pinalayas ni Quere ngayon lang. Oo, siya yun. Hahaha-think na tumatakbo siya dito para magpanggap na isang Big Brother. Bah, halika. Peking local tycoon. Kung mayroon kang lakas ng loob, maaari kang dumating at makipagkompetensya sa aming brother champion. Ipapakita namin sa iyo kung ano ang isang tunay na lokal na taong makapangyarihang mangangalakal. Ang mga tagahanga sa kabilang panig ay nagpatuloy sa pagsisigawan. Hahaha. Bago, walang silbi ang umiyak ka. May sasabihin ako sa iyo. Ang iyong ordinaryong tao, na iyong lokal na mahiyain, ay pinalayas mula sa aking live na broadcast room ngayon lang. Bumalik lang siya sa iyo pagkatapos nun. Bakit hindi mo siya tanungin tungkol dito? Bakit hindi mo siya tanungin kung naglakas loob ba siyang lumitaw sa harapan ko ngayon? Mapanghamong tanong ni Quere. Ang mukha ni Felicity ay nagsimulang maging isang lilam ng lila. Nakaramdam siya ng labis na napahiya ngayon. Sino ang ordinaryong tao? Magsisimula na sana si Gerald sa pagmumura. Biglang tanong ni Cassandra habang naglalakad palabas na kasuot ng tsinelas. Tagapayo, ang ordinaryong tao ay isa sa mga unang malaking kapatid ni Felicity. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit tumama si Felicity sa kanyang unang buwanang kita na higit sa libu-libong dolyar ay dahil sa ordinary man. Nagmamadaling sagot ni Ewayne. Hahaha. Mayaman ba siya dahil lamang sa 3,000 dolyar? Nakita ko ang mas maraming malalaking kapatid sa isang mas malaking live na platform ng pag-broadcast. Sa sandaling mag-login sila, magpapalipat-lipat sila ng 10,000 dolyar tulad nito, sa simula pa lang. Iyon ang totoong mayaman na mga tycoon. Sa palagay ko ang Felicity ay tapos na para sa oras na ito. Tila na parang may tunay na kapatid ang kabilang partido doon. Sambit ni Cassandra habang binaba ang kanyang cellphone. Palagi niyang binabantayan ang mga live na pag-broadcast at alam na ito ay isang kumikitang industriya hanggat ang tao ay kaakit-akit. Maaari rin silang makakuha ng katanyagan sa pamamagitan nito. Tulad ng Natieren, maraming mga batang babae ay hindi maaaring pigilan ang pagiging adik sa live na mga pag-broadcast. Habang nagsasalita siya, biglang sumulyap kay Cassandra kay Gerald na nakaupo sa gilid. Gerald, sinong nagsabing pwede kang umupo sa bago kong sofa? Bumangon ka na. Kabanata 146. Ngayon lamang natuklasan ni Cassandra na ang iba ay nakaupo sa isang dumi at si Gerald ay masayang nakaupo sa kanyang bagong biniling sofa. Ang sofa na ito ay medyo mahal at nagkakahalaga ito ng higit sa 1,500 dolyar para sa buong hanay. Hindi niya matiis na payagan ang isang tulad ni Gerald na umupo sa kanyang sofa. Biglang malakas na boses ni Cassandra ang bumulaga kay Gerald. Hindi ba't siya ay simpleng nakaupo lamang sa kanyang sofa? Ano ang big deal? Tulad ng pagkakaalam ni Gerald na talagang kinamumuhian siya ni Cassandra, hindi mapigilan si Gerald na makipagtalo sa kanya. Tumayo siya habang naghahanda na umupo sa gilid. Layla, maaari kang bumalik kasama si Ewayne at ang iba pa. Gayunpaman kung ano ang susunod ay paglilinis. Sa palagay ko malulutas ito ni Gerald ng mag-isa. Gerald, huwag kang magalit at isiping target kita. Talagang ginagawa ko ito para sa iyong sariling kabutihan. Isipin mo na lang yan. Kahit na mayroon kang maraming pera ngayon dahil nagwagi ka sa loterya, ang kaunting pera na ito ay hindi magtatagal sa iyo ng mahabang panahon. Tingnan lang kita ngayon. Hindi ka rin nag-aaral ng masigasig tulad ng dati mong pag-aaral bago ito. Si Layla at ang iba pa ay nagtatrabaho at nag-aaral pa rin ng mabuti. Nag-aalala ako na may iwan ka kung magpapatuloy kang kumilos ng ganito. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na mabura? Naiinis na tanong ni Cassandra. Palagi siyang ganito. Mahahanap niya ang lahat ng uri ng mga kadahilanan upang bigyang katwiran kung bakit kanya tina-target. Kung sa bagay, alam ng lahat na ayaw ni Cassandra sa mahirap at pinapaboren niya ang mayaman. Ngunit talagang kinamumuhian ni Cassandra ang mga tao tulad ni Gerald na nagsimula sa mahirap ngunit umabot sa swerte at nagwagi sa loterya. Siya ay napakainggit at hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya mahahanap ang gayong swerte, ngunit sa halip ang gayong swerte ay kailangang mahulog sa isang lalaki na hindi pa kailanman sineryoso. Ang panloob ng mga saloobin ni Cassandra ay medyo maliwanag kahit na hindi kinakailangang sabihin ito ng malakas. Talagang nais ni Layla at ng iba pa na manatili at tulungan si Gerald ngunit halatang nakikita nila na hindi naman nasisiyahan si Cassandra kay Gerald. Sa makatuwid, umalis sila dahil ayaw nilang makialam sa sitwasyong iyon. Tumuro si Cassandra sa iba markang paiwati ibang lugar bago niya hilingin kay Gerald na linisin ang lugar.
Bumalik siya sa umupo sa kanyang silid. Fuck you. Tinapon ni Gerald ang mop. Hindi ba halata na halatang binubuli siya ni Cassandra? Papunta na sana siya at harapin ng direkta si Cassandra sa oras na ito. Kasabay nito, umiiyak na si Felicity na mas nakakaawa sa live broadcast room. Brother Ordinary Man, mangyaring sagutin mo ako kung nandito ka. Hindi mahalaga kung ano ang sabihin ng iba tungkol sa iyo, nagtitiwala ako sa iyo at naniniwala ako sa iyo. Alam kong nagmamalasakit ka talaga sa akin. Oo, Brother Ordinary Man, kung nandito ka, mangyaring sabihin lamang ang isang bagay. Kahit papaano magbigay ng regalo kay Felicity. Huwag hayaang mawala siya sa kawawa. Maraming mga tagahanga na desperadong nakiusap kay Gerald. Hahaha, ang lalaking iyon ay hindi maglalakas loob na lumabas. Tumugon si Quera sa tapat ng screen habang ngumiti siya ng walang magawa. Sino ang nagsabi na hindi ako maglakas loob? Sa wakas ay nagsalita na si Gerald. Nagsimula siyang mag-type ng direkta sa screen. Narito na si Brother Ordinary Man. Narito na si Brother Ordinary Man. Sigaw ng lahat. Pag-swipe. 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 Ang mga regalo para sa Felicity ay lumilipad sa buong kalangitan. Mga red along nagkakahalaga ng higit sa libu-libong dolyar. Sa lakas ng iisang tao lamang, ang linya ng buhay ni Felicity na naapakan na ibalik agad. Si Quera ay medyo natulala sa paningin na ito. Ano? Ang ordinaryong tao na ito ay talagang mayaman. Mayroon din siyang 15,000 dolyar. Damn it. Tiyak na nagnanakaw siya ng pera sa kanyang bahay. Paano siya ganon kay Oman? Hindi ba siya isang peking local tycoon? Oo. Tiyak na ninakaw niya ang perang ito. Si Brother Champion ang totoong local tycoon. Sakto. Pinapayuhan ko ang lahat na huwag malinlang ng ganitong uri ng mga ilusyon. Ang ilang mga tao ay handang gumastos ng libo-libong-libo lamang upang mangisda para sa isang babaeng angkla na interesado sila. Pagdating ng oras na iyon at ang babaeng anchor ay talagang naniniwala na siya ay talagang isang lokal na mangangalakal, kung gayon magiging huli na para sa ang babaeng angkla. Ang ordinaryong tao na ito ay marahil ang ganoong uri ng tao na nangangingisda lamang din. Huwag kang matakot, wala na siyang magagawa pa. Kung paano naging ganap na ikinagulat ng mga mesa sina Quera at mga tagahanga niya na pinagtutuya si Gerald kanina at hindi na nila ito nakatiis. Ito ay simpleng napahiya. Ang ilan sa kanyang mga tagahanga ay lumabas upang akitin siya. Sumang-ayon si Quera at Chim, tama yan. Wala talaga akong narinig na may nagngangalang ordinaryong man sa live broadcast platform ng aming lungsod. Ngunit biglang sumiksik ang kanyang mukha sa pagkakataong nakita niya ang isang piraso ng balita na biglang lumitaw sa screen ng live na broadcast software ng lungsod. Mainit na pagbati. Ang live broadcast platform na ito ay nakatanggap lamang ng financing na 15 milyong dolyar mula kay G. Ordinaryong tao. Mainit na pagbati. Ang live broadcast platform na ito ay nakatanggap lamang ng financing na 15 milyong dolyar mula kay G. Ordinaryong tao. Panipi-panipi, tuldok-tuldok-tuldok panipi. Ang balita ay patuloy na lumilitaw sa mga pagliko at bawat solong madla ay maaaring makita itong malinaw bilang araw. Sapat na upang masaksihan ang kasalukuyang kaguluhan ng live na kumpanya ng broadcast platform ngayon. Damn it! 15 milyong dolyar. Ang bawat isa sa live na broadcast platform ay sumabog. Ano? Plop! Nasa labas ng silid si Gerald ngunit naririnig niya ang tunog ng pagbagsak ng cellphone ni Cassandra sa lupa sa kanyang kwarto. Kabanata 147. 15 milyong dolyar. Tingnan ang opisyal na sliding news. Grabe. Nagulat ang lahat. Si Quera ay nagsisikap na aliwin ang kanyang sarili at akitin si Brother Champion na tulungan siya ulit. Kung sa bagay, sa naunang laban, gumastos lang si Brother Champion ng 2,200 dolyar. Ang lahat ng mga regalo dito ay naidagdag hanggang sa hindi hihigit sa 4,500 dolyar. Gayunpaman, ang ordinaryong tao ay nag-swipe ng 15,000 dolyar sa isang direktang pagpunta. Nag-invest pa siya ng 15 milyong dolyar sa live broadcast platform. Ang live broadcast platform kahit na opisyal na nabanggit at nagbigay ng sigaw kay G. Ordinaryong tao. Sino pa ito, bukod sa ordinaryong tao na nakick out ng kanyang live broadcast room kanina? Sino pa kaya ito? Naging berde ang mukha ni Quera. Ito ay 15 milyong dolyar. Siya ay isang ganap na lokal na mangangalakal na may malakas na impluensya. Pumagsak siya sa live room ngayon at dapat ay may gusto siya sa hitsura niya. Marahil iyon ang dahilan kung bakit tinanong niya siya ng napakamataktika na gumanap at ipakita ang ilan sa kanyang mga talento. Pero bakit? Bakit kailangan niyang sabihin na bulag siya? Ang dahilan kung bakit hiniling niya sa kanya na ipakita ang mga talento sa kanya ay dahil lamang sa kinagiliwan niya siya. Ang higit na pinagsisisihan ay ang katunayan na hindi talaga siya lumabas ng silid kahit na pinagalitan siya, ngunit pinalayas siya mula sa kanyang live na broadcast room.
Talagang sinipa niya ang isang absolute local tycoon mula sa kanyang live broadcast room. Si Quera ay napuno ng isang hindi masabi na dami ng panghihinayang. Ang lahat ng kanyang mga tagahanga ay tumigil na sa pagsasalita sa oras na ito. Grabe, ang mga alon ng sampal sa kanilang mga mukha ay parang matalim na talam na paulit-ulit na sinasaksak ang kanilang mga puso. Nanunuya pa sila sa iba. Bakit hindi muna nila sinilip ang kanilang sarili? Tungkol kay Cassandra, laking gulat niya sa paglitaw ng 15 milyong dolyar na figure. Hindi niya talaga akalain na ang taong palaging sumusuporta kay Felicity ay talagang isang milyonaryo. Hindi maghintay, malamang na siya ay isang bilyonaryo. Siya ay simpleng mapagbigay. Sa totoo lang, nagselos pa si Cassandra sa sarili niya mga estudyante ngayon. Napakaganda niya sa sarili. Mas lalo siyang gumanda at pambabae kumpara kay Felicity. Kaya, bakit hindi siya makakuha ng pabor ng mga mayamang tao noon? Nako, kapag naisip niya ito, hindi niya maiwasang madama na ang tadhana ay seryosong hindi patas. Nakangiti lamang si Gerald nang makita ang opisyal na anunsyo sa pampublikong screen. Hindi niya gaanong ipinakita ang damdamin tungkol dito. Kung mayroon man siyang sinimulan, mas makabubuting sabihin na nagulat talaga siya. Nagulat siya na tinanong niya si Zack na mamuhunan sa live broadcast platform, ngunit bakit siya namuhunan ng 15 milyong dolyar dito? Nang maisip niya ito, sa wakas ay naintindihan niya. Ang pagtabi sa kanyang kapatid na babae, marahil 15 milyong dolyar ay hindi kahit isang malaking halaga sa mga mata ni Zack din. Kalimutan na, namuhunan na rin siya rito. Sa hinaharap, maaaring makakuha siya ng ilang kita mula sa live na broadcast platform na ito. Marahil makakagawa siya ng maraming pera at makakuha ng 15 milyong dolyar hanggang 30 milyong dolyar sa halip. Matapos ang pamumuhunan, ang live broadcast platform ay lumago ng mas buhay. Ang balita na ang isang lokal na taong bayan ay namuhunan ng 15 milyong dolyar sa live broadcast platform ay aktibong nagpapalipat-lipat sa forum. Pupunta rin sa daloy si Felicity sa oras na ito. Masikip ang kanyang live broadcast room dahil sa tumataas ang kanyang kasikatan. Ang sino mang may kasikatan ng 10,000 mga manunood ay maaaring naging pangunahing anchor sa live na broadcast platform. Ngunit ang kasikatan ni Felicity ay papalapit na sa 50,000 mga manunood. Ganap na nasisiyahan si Felicity na tumatalon siya sa kanyang live na broadcast room. Nababaliw na siya. Ang kanyang malaking kapatid na lalaki, Ordinary Man, ay talagang naging pinakamalaking mamumuhunan sa live na broadcast platform. Ito ay talagang isang malaking tulong sa kanyang sariling reputasyon. Brother Ordinary Man, saang klase kakabilang sa kagawaran ng wika at panitikan? Maaari ko bang hilingin ang iyong pangalan? Damn it! Hindi ko alam na may ganoong kalaking local tycoon sa aming kagawaran ng wika at panitikan. Talagang isang local tycoon siya. Sino ito? Ito ay dahil noong unang lumitaw si Gerald sa live broadcast room ni Felicity, nabanggit niya na siya ay mula sa parehong kagawaran ng Felicity, na siyang kagawaran ng wika at panitikan. Pagkatapos nito, matagal nang nahuhulaan ni Felicity ang pagkakakilanlan ng ordinaryong tao ngunit hindi niya talaga nahulaan ito ng tama. Ngunit ang mga bagay ay ganap na naiiba ngayon. Sino ang ordinaryong tao? Ito ay naging isang napakainit na paksa para sa kagawaran ng wika at panitikan, at maging ang buong unibersidad. Kabanata 148. Dapat ay nasa unibersidad pa rin siya, ngunit maaari talaga siyang mamuhunan ng 15 milyong dolyar. Matapang iyon. Nga pala, naaalala mo ba ang 2,600,000 dolyar na Lamborghini sa gate ng paaralan? Sa palagay mo ba ang kotse na iyon ay pagmamayari ng ordinaryong tao? Oo. Iyon talaga. Lahat ng tao ay hinuhulaan ito mula pa sa simula. Ngunit ngayon sa palagay ko ay halos tiyak na ang taong ito ay talagang mula sa kagawaran ng wika at panitikan. Plus malamang na nasa 3 taon na siya ngayon. Sino ito? Mas maraming mga batang babae ang sumisigaw mula sa kanilang dormitoryo sa oras na ito. Ang mga batang babae na ito ay karamihan mula sa departamento ng panitikan. Hindi nila akalain na mayroong isang lokal na mangangalakal sa kanilang kagawaran. Bukod dito, maaari siyang maitago sa alinman sa kanilang mga klase. Napasabik ito sa lahat na isipin lamang ito. Ang ilang mga batang babae ay tumatawag pa sa kanilang mga kasintahan ngayon at paulit-ulit nilang tinatanong ang kanilang mga kasintahan tungkol sa pinagmulan ng kanilang pamilya. Hindi nila maiwasang magtaka kung ang kanilang sariling kasintahan ay maaaring ang ordinaryong tao na ito. Kung iyon talaga ang nangyari, mula ngayon, hindi ba niya magagawa? Sa kasamaang palad, walang mga ifs. Sa campus. Victor, Sister Whitney, narinig mo na tungkol dito. Mayroong isang malaking lokal na makapangyarihang mangangalakal sa aming kagawaran ng wika at panitikan. Ngayon ko lang narinig. Ngunit sino kaya siya? Labis na balisa si Whitney tungkol dito.
Kung sa bagay, single pa rin siya. Maganda talaga kung makikipagtagpo siya sa kabilang partido o mai-inlove pa sa ibang partido bago magtapos. Tinawid ni Victor ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib na may praktikal at matatag na pagmumukha sa kanyang mukha habang sinabi niya, ang kanyang username ay Ordinary Man. Mukhang gusto ng taong ito na panatilihin ang isang mababang profile. Kung ang kotse ay hindi nabibilang sa karaniwang tao na gustong panatilihing isang mababang profile, kung gayon ang may-ari ng kotse ay dapat na hinimok ang kotse sa kung saan-saan upang magpakita lamang. Ang mga pahiwatig na ito ay sapat na upang patunayan na ang Lamborghini na ito ay talagang pag-aari ng ordinaryong tao. Makatuwiran iyon, Kuya Victor. Sino pa ang maaaring makamit ang puntong ito sa buong Mayberry City? May nagtanong ulit ba maantong hininga si Victor na may isang malaswang ngiti ng kanyang mukha habang siya ay sumagot, hindi ko alam ang sagot. Pagkatapos ng lahat, maraming mga lokal na tekon sa Mayberry City na hindi na isapubliko ang kanilang sariling yaman o pagkakakilanlan. Sa madaling sabi, matapos malaman na ang dakilang Diyos na ordinaryong tao ay nasa kagawaran ng wika at panitikan, lahat ay hindi na matahimik. Kasama rito si Cassandra na hindi maupo ng tahimik ng walang ginagawa. Nakikinig si Gerald sa tagiliran at naririnig niya si Cassandra na nagsisinungaling kay Felicity. Sinabi niya sa kanya na maaaring alam niya ang ordinaryong tao na ito. Nais niya ang bagong account sa WeChat na una niyang binuksan dahil sa Felicity. Sarkastikong ngumiti lang si Gerald, sapat na totoo, ito ay isang napakamakatotohanang mundo. Maaari mong makuha ang lahat kung mayroon kang pera ngunit wala ka ring wala kung wala kang pera. Marahil ay talagang nais ni Gerald na makaganti kay Cassandra. Talagang nakalogin si Gerald sa bagong WeChat account upang tanggapin ang hiling ng kaibigan ni Cassandra. Ordinaryong tao, hello. Narinig kong nasa departamento ka. Ako ay guro ni Felicity at ako ay isang guro sa iyong kagawaran. Nakita mo na ba ako dati? Maliikot. Nagpadala sa kanya si Cassandra ng isang text message sa lalong madaling tinanggap niya ang hiling ng kaibigan. Oo, nakita na kita dati. Talaga. Wow. Talagang medyo nasasabik ako ngayon. Ubo. Saang klase ka? Gerald, Cassandra, hindi. Nakalimutan kong hindi mo basta-basta isisiwalat ang impormasyong ito ng basta-basta. Nako, hindi mo alam ito ngunit hindi ko maiwasang magtaka kung ikaw ay isang mag-aaral mula sa aking klase. Hindi ko akalain na magkakaroon ng napakahusay na mag-aaral sa aking klase. Gerald, Miss Cassandra, nararamdaman ko na maraming mga mag-aaral sa iyong klase ang talagang natitirang at mahusay. Mayroon lamang akong kaunting pera ngunit hindi ito nangangahulugan na ako ay natitirang. Bagaman ito ay talagang isang masamang bagay na dapat gawin, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kakaibang pakiramdam ng kaguluhan. Seryoso, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Mayroon talagang hindi anumang mahusay o natitirang mga mag-aaral sa aking klase. Bukod dito, walang mga mag-aaral na kasing yaman at mababangki tulad din sa iyo. Gayunpaman, may ilang mga mag-aaral na mahirap at isang mag-aaral na partikular na mahirap sa aking klase. Hahaha, ang puwet ko. Gustong-gusto na siyang pagalitan ni Gerald. Ang partikular na mahirap na mag-aaral na pinag-uusapan niya ay talagang siya. Sa puso ni Cassandra, si Gerald ay hindi lamang mahirap sa ekonomiya. Hindi na ito ganoon ka-simple. Si Gerald ay mahirap din sa espiritual sa kanya. Sa madaling sabi, siya ay isang kakulangan lamang. To be honest, kahit gusto niya siyang pag-alitan, at kahit pag-alitan siya, malamang na napaka-smug at malas pa rin ni Cassandra, habang iniisip ito ni Gerald, na pagpasyahan niya na itong dumulas. Ayaw niyang sumobra. Sampal. Habang siya ay nasa malalim na pag-iisip, biglang may nagbigay sa kanya ng sampal sa kanyang mukha. Kabanata 149. Ang taong tumama sa kanya ay walang iba kundi si Cassandra. Hindi niya alam kung kailan pa siya lumapit at sinaman niya ng tingin si Gerald habang sinabi, Gerald, ano ang gusto mong sabihin ko tungkol sa iyo ngayon? Talagang nagkakaroon ka ng mas maraming kawalang saysay sa maghapon. Hiniling ko sa iyo na maglinis ngunit lihim kang naglalaro ng iyong cellphone dito. Nako, alam mo bang simpleng nanalo ka sa loto at iyon na. Ang mga tao na talagang mayaman ay nagsusumikap pa rin sa oras na ito. May sasabihin ako sa iyo, Gerald. Wala kang kapital na ihambing sa iba pa man ngunit ang iyong mga saloobin ay nakasanayan pa rin. Alam mo bang ito ang magdadala sa iyo sa katahimikan magpakailanman? Matapos masampal, sinundan ito ng serye ng mga pagsaway at walang katapusang pahayag ni Cassandra. Damn it! Kung hindi siya idagdag ni Cassandra sa WeChat account, mawawala na ang galit ni Gerald sa ngayon. Hindi niya maiwasang isipin ang katotohanan na tinatrato siya ni Cassandra ng ganito sa totoo lang, ngunit ibang-iba ang pakikitungo niya sa WeChat. Nasisiyahan si Gerald sa ganitong uri ng mabuti ngunit masamang pakiramdam. Maaaring ito ay medyo nasisiyahan, ngunit talagang masarap ito.
Walang sinabi si Gerald at dali-dali niyang nilinis ang silid para kay Cassandra. Pagkatapos nito ay bumalik siya sa kanyang dormitory. Pauwi na. Pinadalhan muli ni Cassandra ng isang text message si Gerald, "Oh, ordinaryong tao, sa palagay mo ba ay ang ilang mga mag-aaral ay nakatakdang maging walang hanggan sa buhay?" Nako, may isang mag-aaral na nagngangalang Gerald sa aming klase. Hindi ko alam kung makikilala mo siya ngunit siya ang uri ng nakakaawa na hot-icon na pinaparamdam ng mga tao na naiinis sa kanya kahit sa unang tingin. Ngunit ang Diyos ay dapat talagang bulag upang hayaan siyang manalo sa loterya. Alam mo ba kung anong show-off siya? Ang lahat ng kanyang mga aksyon at pag-uugali ay nagpapatunay lamang na wala siyang hinaharap. Napakahirap din para magturo ako sa isang tulad niya. Paano ako magkakaroon ng mag-aaral na tulad niya? Nagpadala si Cassandra ng 2 sunod-sunod na mensahe upang ipahayag ang kanyang hindi nasisiyahan. Bagaman mayroong isang uri ng hindi magandang kasiyahan sa pag-text sa kanya, hindi mapigilan ni Gerald na magalit nang makita ang mga mensahe nito. Cassandra, o Cassandra, hindi mahalaga kung ano ito, mag-aaral pa rin ako sa loob ng maraming taon pagkatapos ng lahat. Palagi kong nagawa ang lahat ng iyong hiniling sa akin na gawin, sa huli, sa puso mo, mag-aaral lang ako na pinaparamdam mo na naiinis ako. Ako ay isang mag-aaral lamang na labis na nakakasuklam sa punto na hindi ko na kayo masusuklam pa. Ikaw asong babae. Diretsong sagot ni Gerald. Anong problema? Karaniwang tao, alam ko na bilang kanyang guro, hindi ko dapat sinasabi ang mga ganitong uri ng mga bagay tungkol sa aking mag-aaral. Gayunpaman kapag nakita mo siya para sa iyong sarili, kung gayon tiyak na malalaman mo kung ano ang sinasabi ko. Oo, mukhang gwapo siya ngunit bukod doon, wala talaga siyang silbi. Hindi naglakas loob si Cassandra na sampain siya kahit na napag-alitan na siya. Sa halip, patuloy niyang ipinaliwanag ang kanyang sarili, sa takot na maiiwan niya ang isang masamang impression sa kanyang sarili kay ordinaryong tao. Ano ang magiging ekspresyon niya kapag nalaman niyang ang kausap niya ngayon, ay walang iba kundi ang mag-aaral na palaging nagpaparamdam sa kanya na naiinis at naiinis. Hindi mapigilan ni Gerald na mapang-isi ng masama. Sumagot siya ng ilang mga salita sa isang pre-breaking na pamamaraan bago siya bumalik sa kanyang dormitory. Ngayon ay Biyernes at walang klase. Si Harper at ang iba pa ay karaniwang nasa mga internet cafe sa anumang ordinaryong araw. Ngunit dahil si Felicity ay gumagawa ng isang live na pag-broadcast mamaya sa hapon, ito ay magiging isang napakahirap, kaya't pinili ng lahat na manatili sa dormitoryo upang panoorin ang kanyang live na broadcast. Tiyak na makakamit ng Felicity ang kompetisyon sa pagiging popular sa oras na ito. Kumita pa siya ng higit sa $15,000 sa isang buwan. Ang ordinaryong tao ay talagang sampain. Ginawang isang sikat na babaeng angkla ang Felicity gamit ang kanyang sariling mga kamay. Si Felicity ay magiging isang tunay na tanyag sa internet sa hinaharap, kumita ng malaking pera para sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, tingnan mo lang kami. Hindi ko nga alam kung saan ko gagawin ang aking internship. Pagbalik ni Gerald sa kanyang dormitory, naririnig niya ang pakikipag-usap ni Harper kay Benjamin. Paano mo milalagay ito? Mayroong isang pahiwatig ng panibugho at inggit. Kung tutuusin, siya ay isang lalaki ngunit hindi siya makakakita ng mas maraming pera tulad ng isang batang babae. Tinansya na ni Gerald ang kinalabasan na ito pagkatapos ng lahat, na promed si Felicity sa opisyal na pampublikong screen dahil sa kanyang sariling financing. Ito ay katumbas ng paggawa ng hindi direktang advertising para sa Felicity. Nang siya ay umalis sa kanyang live na broadcast room, ang kanyang kasikatan ay sumairal na sa 70,000 marka ng mga manunood. Sa ganitong paraan, makakakuha siya ng sapat na suporta batay sa iba pang mga regalong ibinigay sa kanya ng kanyang iba pang mga bagong tagahanga at iba pang mga malalaking kapatid na naakit din sa kanya. Walang alinlangan na maipapasa niya ang kompetisyon at maging hindi kilalang angkla ng live na broadcast platform. Hindi na kailangan ang pag-asampa dahil walang alinlangan na manalo siya sa pinakamataas na pwesto sa kompetisyon ngayong gabi. Gerald, bumalik ka na. Nga pala, noong nagpunta kami upang kunin ang surir kaninang hapon, mayroon ding pakete na dumating para sa iyo. Parang isang piraso ng papel. Tingnan mo ito. Sagot ni Harper bago niya iniabot ang isang maliit na sobra sa kanya. Nagtanong si Gerald sa kuryosidad habang kinukuha ang sobra at sinubsob sa kama niya upang buksan ito. Ito ay naging isang tiket sa Rivington Beach Entertainment Night. Ang nagpadala ay si Elena. Biglang naalala ni Gerald si Elena na ipinaalam sa kanya na magsisimula ang party sa Sabado at magtatapos ito sa Linggo ng gabi. Magiging 2 araw sa kabuuan. Kabanata 150. Ang lokasyon ay sa Rivington City. Biglang tumunog ang cellphone ni Gerald. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya na si Elena iyon. Ginoo Crawford, natanggap mo na ba ang tiket sa pagpasok? Oo, nakuha ko. Dapat ay ibinigay mo lang ito sa akin ng personal kapag may pagkakataon kang gawin ito.
Bakit mo kailangan pang puntahan at guluhin ang iyong sarili upang may padala lamang ito sa akin? Hihihi. G. Crawford, kaya ito ang nangyari. Dumating na ako kahapon sa Rivington City upang bisitahin ang aking tiyahin. Bigla ko rin namang naalala kagabi na wala kang tiket sa pagpasok. Kaya't napagpasyahan kong ipadala ito sa iyo sa magdamag. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Gerald, naging magalang si Elena sa kanya. Si Elena ay una nang pinilit ng kanyang mga magulang na kalugdan si Gerald sa simula pa lamang. Matapos ang paggastos ng ilang araw na makasama si Gerald, natuklasan ni Elena na talagang mayroon siyang isang napaka-espesyal na alindog tungkol sa kanya. Siya ay isang mayamang pangalawang henerasyon ngunit wala sa kanya ang nangingibabaw na vibe sa kanya. Napaka down to earth at low-key niya talaga. Pinasubo nito si Elena sa puso ni Gerald. Kaya sa oras na ito, siya ang personal na nag-aanyaya na imbitahin si Gerald. Mayroon bang iba pang mga masasayang lugar sa Rivington City bukod sa Rivington Beach? Marami pang mga nakagaganyak na lugar. Kakailanganin mo lamang na dumating, G. Crawford. Kapag nakarating ka sa lugar, kailangan mo lamang ipakita sa kanila ang tiket sa pagpasok. Ang mga tao roon ay mag-aayos para sa isang hotel para sa iyo. Kapag naayos na ang lahat, pupunta ako sa iyo. Sige. Matapos ang talakayan, nagbitin si Gerald. Sa totoo lang, si Gerald ay palaging nakalagay sa isang maliit na bayan sa kanyang maliit na lalawigan mula pa noong bata siya. Pagkatapos lamang siyang mapasok sa Mayberry University na sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong manirahan sa isang metropolis at malaking lungsod tulad ng Mayberry City. Gayunpaman, masyadong mahirap si Gerald. Dahil doon, hindi pa nakakapunta si Gerald sa ibang lungsod. Dapat ko bang hilingin kay Mila na sumama sa akin sa pagkakataong ito? Napaisip si Gerald sa sarili. Ang relasyon sa kanilang dalawa ay medyo hindi sigurado. Gayunpaman, pagkatapos na isipin ito, nagpasya si Gerald na i-scrape ang naisip. Kung sa bagay, takot na takot si Mila sa insidente na kinasasangkutan ni Nigel. Bukod dito, hindi man siya napunta sa paaralan ngayon dahil nagpasya siyang magpahinga sa bahay. Sa pagtingin sa mga bagay, nagpasya si Gerald na pahinga na siya. Maagang nakatulog si Gerald ng gabing iyon. Kinabukasan, maaga namang nagising si Gerald. Dumating na sina Aiden at ang iba pa noong isang araw. Hindi masyadong pamilyar sa daan si Gerald kaya't hindi siya nagmaneho ngunit pinili niyang sumakay doon sa tren. Dumating siya sa pasukan ng kaganapan sa Rivington Beach alas 8 ng umaga. Kumusta, Ginoo? Mangyaring ipakita sa akin ang iyong tiket sa pagpasok. Pagdating pa lang niya sa pintuan, napahinto si Gerald ng isang napakagandang babaeng tumatanggap. Tinaas niya ang kanyang kamay upang hilingin sa kanya para sa tiket sa pagpasok. Ang resepsyonista ay dinulos kay Gerald pataas at pababa, marahil ito ay dahil suot ni Gerald ang kanyang dating damit na kanyang nolabon. Hindi mahalaga kung paano siya tumingin sa kanya, hindi mapigilan ng tumatanggap na magtaka kung ito ay isang kalunos-lunos na estranghero na nais sumali sa pagdiriwang at maranasan ang mundo. Kahit na siya ay napakamagalang at magalang, halatang may pag-aalinlangan siya tungkol kay Gerald habang nakatingin sa kanya. Para bang sinasabi niya, pumasok ka kung mayroon kang isang tiket at mawala kung hindi. Paano nabigo si Gerald na makita ang hitsura ng paghamak sa mga mata ng babaeng tumatanggap? Hindi talaga niya naintindihan ang mga katangiang mayroon ang lahat ng mga resepsyonista na ito. Bakit parang mayroon silang katulad ng mga birtod at pagkatao? Hahaha, pinili ni Gerald na huwag sabihin. Paimpal niyang inilabas ang kanyang tiket sa pagpasok bago inilabas ang kanyang cellphone nang maghanda siyang tawagan si Aiden na nagkakatuwaan na sa loob. Pagkatapos ay sumugod siya ng diretso sa venue ng sabay. Tuldok-tuldok. Ikaw, galit na galit ang magandang tumatanggap sa hindi pagpapansin ni Gerald. Ngunit muli, walang problema sa kanyang tiket sa pagpasok. Kahit na pinaghihinalaan niya na maaaring ito ay isang pekeng, wala siyang katibayan upang patunayan kung anuman. Kinakabahan na namang tumayo ulit ang resepista. Maraming mga marangyang kotse ang huminto sa harap ng pasukan. Ang isang pangkat na mga kabataang lalaki at kababaihan ay lumabas mula sa kotse. Hahaha. Ang isang pulutong ng mayaman at mga batang Panginoon ay narito sa susunod na 2 araw. Makakagawa ako ng maraming mga bagong kaibigan. Bukod dyan, magkakaroon din ng maraming magaganda at mayamang kababaihan. Iyon ba ang paninindigan mo? Ang alam mo lang kung paano gawin ay maghanap ng makinis, mayaman at magagandang batang babae. Hindi ba nagmamayari ang iyong pamilya ng bilyon-bilyong dolyar sa yaman? Bakit mo pa hinahanap ang Miss Perfect? Ang ilang mga tao ay lumakad ng pabiro bago sila kumuha ng kanilang sariling mga tiket sa pagpasok. Ang batang lalaki na nagsusumikap para sa isang mayamang babae ay biglang tumalon, "Damn it. Mayroon ba sa inyo ang nakakita ng aking tiket sa pagpasok? Paano ko ito nawala? Panipi."